that God wants, and the peace that the world wants. John 14:27. The peace that God wants is a peace that is on truth, justice, and love. The peace the world offers us is a superficial peace and unity that compromises the truth and covers the injustice. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, muli po kami nagkatipon sa hapong ito upang magpuri at magpasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa buong linggong ito. Panginoon, naway ang presensya mo ay madama ng bawat isa sa aming pananambahang ito. Panginoon, ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At para po sa ating balita, October is Indigenous Peoples Month. Ngayon po October 12, ginanap po kaninang 1:30 p.m. ang Peace and NCWA Sunday, Tia Fellowship sa Bara. At sa 15 naman po, mayroon po tayong prayer meeting sa ganap na 5:15 sa hapon. At sa 16 po, mayroon po tayong prison ministry sa Quezon District Jail, ganap na 8:30 ng umaga. At sa 17 po, mayroon po tayong prison ministry sa Talipan District Jail, ganap na 1:30 ng hapon. At sa October 18 po, CWA Koinonia, ganap na 2 p.m. At sa 19 po, IUCM Sunday. At sa October 20 po, meron po tayong Reformation Sunday. At sa October 31, meron po tayong Memorial Service. At para po sa ating mga celebrants ngayong October, noong kahapon po ay nagdiwang po si Dian Vilma Depende, Hannah Kathleen Saballero. At sa 14 po ay si Amparo Advisario. At sa 15 po ay si Sina Michelle Alagad, Javier Din Dodolosa, Nico Di Compo, Mark Anthony Insyong, at Mark Jeriel Labaro. At sa 16 po ay sina Lloyd Nagal, Jan Esrael Tolentino, at si Carlin Kate Macero. At sa 18 po ay si Romeo Tanyada, at sa 19 po ay sina Loisa Cagente, Salonga, Blesia Bier. At meron po tayong prayer meeting
every Wednesday at 15 p.m. Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating pinapupurihan ng ating Panginoon, lalo tigit sa ating pong ginagawang pagsamba at paglilingkod sa hapong ito. Dagdag pong balita, yun pong October 20, ay hindi po 20, 26 po yun, Reformation Sunday. 26 po kasi ay Sunday. Ano po? Atin pong welcome ang bawat isa sa atin na narito ngayon. Meron po ba tayong bisita? Wala po. So, welcome po ang bawat isa. Ganon din po, welcome din po yung mga nanunood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating YouTube stream live. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Hinihilingan ko po na ang mga kababaihan ay tumayo. Yan. Yan. Kasi po ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang National Christian Women Association. So, palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal na ibinibigay hindi lamang po sa ating simbahan, lalo tigit sa bawat pamilyang inyong kinabibilangan. So maraming pong salamat. Ang linggo pong ito ay para sa inyo. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa panahon na kung saan tayo ay nagdiriwang ng isang pagsamba at paglilingkod. Dahil diyan, tayo pong lahat tumayo at tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Rejoice, we will rejoice and be glad and be glad in. Oh, this is the day of the Lord has made. We will rejoice and be glad in. This is the day that the Lord has made. This is the day
O Diyos, sa aming pananambahan ngayon, lukop mo po ang inyong banal na espiritu upang maging pagpapala sa amin ang pananambahang ito. Ikaw ang ganap na mamamahala sa aming gawain ito at maitaguyod namin ang layunin ng aming ipagdiriwang. Pagmasdan po ninyo ang aming pagsamba at ang aming paglilingkod. Mga magulang ko at mga kapatid, alalahanin mo si Jesucristo, ang mula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamurin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus, at ng walang hanggang kaluwalhatian. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ang ating Kristo. Kapag siya ay tinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na sa buong maghapon, nadama namin ang iyong pagkasi sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, sapagkat kanina matagumpay po ang aming mga naging gawain. At ito po ay handog namin sa iyo lamang. Ngayong hapong ito, aming Panginoon, lalo tigit para sa bawat isa sa amin, hindi po kumpleto ang araw na ito na hindi kami makadarako sa iyong bahay dalanginan. Kaya naman, o aming Panginoon, andito kami para magpasalamat, umawit, magnilay, manalangin. Lalo tigit, o aming Panginoon, makapiling ka sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal. At alam po namin, dakilang Diyos, kulang at kulang pa rin ang aming pong ginagawang paglilingkod. Ang mahalaga, kami naririto, makikipag-ugnayan sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon,
Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Salamat po, aming Panginoon, sapagkat patuloy naming nadarama ang iyong banal na diwa sa aming pagsambang ginagawa. Na ngayon ay katabi namin ang aming mga mahal sa buhay at kasama sa simbahan o aming Panginoon. Dahil ito ang nararapat sa mga nilalang mo na sanlinggo mong ginabayan, sinamahan, pinatnubayan sa kanilang mga gawain. Panahon naman para sabihin, maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay na wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat patuloy mong inaakap kami ng iyong kapangyarihan. Ang aming konsilyo, ang kaaniban, ang paaralan namin, o aming Panginoon. Ito po, dakilang Diyos, ay tunay na nagbibigay sa amin ng inspirasyon para po sa patuloy naming paglilingkod. Salamat din, o aming Panginoon, sa kabuuan ng aming simbahan, mayroong nangangalaga sa amin. Andyan po ang aming mga obispo, ang aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalataya, o aming Panginoon, na patuloy na susunod sa iyo dahil kami nangangalap ng iyong salita. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat mayroon kaming katahimikang nararanasan sa aming bayan, sa aming lugar, sa aming bansa, sa buong mundo, o aming Panginoon. Punong-puno kami ng problema, pero andyan ka para kami alalayan at gabayan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy niyo pong tunghayan ang iyong mga anak na nadalangin sa mga sandaling ito. Mahalaga po ito sa amin, lalo tigit yung amin pong sinasabi sa iyo. At alam po namin, dakilang Diyos, handa mo kaming pakinggan at handa mo kaming tugunan. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoon na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pasalamanan natin ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Tayo po'y taus-pusong magsipaghandog.
Panginoon, ito po ang aming handog sa iyo, na may magamit ito sa patuloy na pagpapalaganap ng inyong salita dito sa lupa. At nawa, Panginoon, ang bawat isa na naghandog nito ay patuloy niyo pong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At para po sa tugon ng pagbasa mula sa Lumang Tipan, buksan po natin ang aklat ni Jeremias, chapter 32, verses 6 to 15. Si Jeremias ay bumili ng bukid sa Anatot. Kinausap ni Yahweh si Jeremias ng 10 taon ng paghahari ni Judah ni Sedekias at 11 taong naman ni Nebuchadnezzar. Kinausap ni Yahweh si Jeremias na 10 taon ng paghahari sa Judah ni Sedekias at 11 taon naman ni Nebuchadnezzar. Ay, 6 na po pala. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh. Si Hanael na anak niya, upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may katapatang bumili niyaon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo na ang bukirin ko sa Anatot, sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon, bilang pinakamalapit na kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh. Kaya't binili ito ang bukirin nisang si Hanamel sa halagang 7 pirasong pilak. Nilagdaan niya ang kasulatan ng pagkabili at tinatakatan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang salaping kabayaran. Pagkatapos, kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili na tinatakan ng isang siping nakabukas. At sa aking binigay kay Baruch na anak ni Nerias at apo ni Masaiyas. Ito'y nasaksiyan ni Hanamel ng mga saksing lumakda sa kasulatan ng pagkabili at ng mga Hudyong nasa kwartel ng mga bantay. Sa harapan nilang lahat, tinatagbili na ni Jeremias si Baruch ng ganito. Ito ang utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatang ito, ang tinatakan at nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, darating ang panahon na muling magbibilihan ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Mula po sa aklat ni Apostol Lucas ay ating pong mababasa ang batayan po ng teksto natin ngayong hapon ng ating pagbubulay-bulay. Mula po sa kabanatang 17, talatang 11 hanggang 17. Ang pagpapagaling sa 10 kitungin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote.
At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Sumati ng pagpapala ng Diyos sa bahagi ito ng kanyang mga banal na salita. Magandang good morning po sa inyong lahat. Ayun. Talaga pong ginawa kong good morning para po kayo ay makita kong gising. Dahil hapon na po ngayon, sandali ng paghimlay, nalalapit na ang pagdilim. Gayun pa man po, yung pong good morning ay nananatiling good morning dahil bukas muli tayong gigising at magkakaroon ulit tayo ng umagang kay ganda. Ano po? Tayo po'y sandaling lumapit sa Diyos at manalangin. Sa iyo po, O Diyos, akin pong isinusulit ang aking sarili. Pangunahan mo ako, Panginoon, sa paghahatid ng mensaheng nagmula sa iyo. Ang iyong Espiritong Banal, Panginoon, ang aking maging gabay, at itago mo sa iyong likuran at ikaw po ang maging kaharap ng aking mga kapatid dito po sa loob ng bahay-sambahan. Sa pangalan ni Jesus, ang aking samot dalangin na may papuri at pagpapasalamat. Amen. Ang mahalagang bagay po na ating pagbubulig-bulayan ngayong hapon sa aking pong pagbibigay sa inyo na mensahe ay may kaugnayan po sa tinagurian po ng ating National UCCP na Indigenous Peoples and Solidarity Month.
Ibig pong sabihin, ang buwan ng Oktubre ay tumutukoy po sa mga indigenous people at gayon din ang katagang pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga mananampalataya at gayon din naman ng hindi mananampalataya na kailangang maging mananampalataya. Ano po? Ano po ba ang ibig sabihin ng indigenous? Sa akin pong pagsasaliksik ay akin pong nakita na ang indigenous people ay tumutukoy sa mga tao. Di po baga? Indigenous people. Pag sinabing people ay di marami, hindi isa, hindi individual. Ano naman po ang kahulugan ng solidarity? Ibig pong sabihin ng solidarity yung sinambit ko kanina na pagsasama-sama, pagkakabigkis-bigkis, pagkakaisa. Ibig sabihin ay may unity. At yun po ang kahulugan kung bakit ang ating mahal na iglesia ay United Church of Christ in the Philippines. Dahil po sa ang indigenous ay tumutukoy sa tao, na ang ibig sabihin at tumutukoy ay sa mga tao ay hirap, kapuspalad, maralita, dukha at dahil ang ating pinagbubulayan ay kakambal ang mga taong napagkaitan ng kaalwanan sa buhay, napagkaitan ng tama at maalwang buhay katulad ng iba, katulad din po natin. Sila'y mga inapi, nakadapa na ay pinadadapa pa at napapalungi sa kahirapan. Inaagawan at inaalisan ng karapatan sa mga bagay na sa kanila na ay kinukuha pa. At dito po naging masigasig ang ating iglesia na pagtuunan ng pansin ang kalagayan ito ng ating mga kapatid na tinatawag na mga minorities o marginalized na mga mamamayan, katulad po ng ating mga katutubong kapatid na nasa kabundukan, nasa kagubatan. Sino-sino po baga ang pagkaalam natin na mga katutubong kapatid na naroroon sa liblib at wala sa kabihasnan? Ako po ay bahagyang nagsaliksik tungkol sa mga katutubo, ngunit hindi po sapat ang aking mga nakuhang bilang. Gayunman ay naririto po ang mga katutubong aking nakita at ang mga ito ay kinabibilangan po na kung tawagin natin ay mga Aita o Negritos na ayon po sa ating kasaysayan ay sila ang kauna-unahang inhabitants dito sa Pilipinas. Tama po ba yun? Yung mga nag-aaral ng geography, ng history. Naririyan po ang ating mga kapatid na mangyan. At alam na alam ninyo na sila ay matatagpuan sa Minduro. Nandyan din po ang mga Badyaw. Ang sabi nila ay mga Badyaw. Pero ngayon po sila ay mga Gudyaw na. Dahil marami sa kanila ang nakakilala na. Ngayon po ang mga Dumagat, ang mga Ifugaw, mga Manubo, ang mga Mamanua sa Dakong Bisaya, at ang kinatatakutang tribo na kung tawagin ay mga kanibal, kumakain ng tao. Sino po sa inyo nakakita na ng kanibal? Wala pa. Salamat naman po, hindi kayo nakakita. Pero ako po, nakakita ako sa sine. Sine lang yon. Sa kasaysayan po ng ating bansa, sila ang itinuturing ng mga indigenous people, mga katutubong salat sa lahat ng bagay. At bakit po sila ay salat sa lahat ng bagay? Dahil sila po ay hindi nakapag-aral. Salat sa karunungan, mahirap ang buhay, walang pinagkakitaan sa lapi, walang ganong saplot sa katawan o walang kumpletong damit sa katawan na katulad natin. Ang kinakain nila ay hindi katulad ng ating kinakain. Nagtiti sila sa kamuting kahoy o sa mga bungang ugat sa lupa na sila mismo ang nagtatanim sa mga lupang minana at kanilang pinagyaman mula pa sa kanilang mga ninuno ng malaong-malao ng panahon. At ito po ang pinakamasaklap na nangyayari sa kanila ngayon. Ang mga lupang kanilang kinagisnan at inaalagaan ng may pagmamahal ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga magulang, ay hindi na rin kanila at sa pilitang kinukuha ng mga maimpluwensyang tao at maging ng pamahalaan
Kung kaya nga po ito ay nagkaroon ng pagkilos ang ating iglesia. Ano nga po ba ang papel na maaaring gampanan ng ating iglesia, ng mga simbahang Kristiyano sa ating bansa, partikular ang ating mahal na UCCP? Sa ilalim po ng layunin ng ating mahal na UCCP, ay mayroon po tayong misyon dito. At ito po ang bahaging kanilang ipinamamalay sa lahat ng kapatiran sa buong Pilipinas. Ito po ay nasulat sa wikang English. Like Jesus Christ, the church must show concern for the sick, the downtrodden, the forsaken, and the marginalized. We are challenged to express our solidarity with our indigenous sisters and brothers in their struggle for self-determination and in protecting their ancestral domain. Ang ibig pong pakahulugan nito ay ang ating pong iglesia katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating iglesia ay kinakailangan mayroong pag-aalaala o meron silang concern sa mga may karamdaman, sa mga may sakit. Katulad po noong binasa ko kanina sa talata ng Lucas. Kung inyong makikita roon sa talatang iyon, ang lumapit kay Jesus ay ang mga may sakit na 10 kitungin. Hindi po sila ang hinahanap ng ating Panginoon, hindi lamang sila. Kundi nung matanaw nila si Jesus na dumarating, ay lumapit na sila at sila'y sumigaw. Panginoong Jesus, pagalingin mo po kami. Yun agad ang namutawi sa kanilang mga labi. Sa kalagayan natin ngayon, ay parang yung iba ay magtataka. Sino bag-aring taong ari? Ari bagay talagang manggagamot? Ari bagay talagang nakakapagpagaling? Ngunit dahil sa kanilang pananalig at pagtitiwala, alam nila na ang kanilang nilalapitan ay walang iba kundi ang Panginoon na siyang pinakadakilang manggagamot sa kasaysayan ng panahon. Yung pong nabanggit ko kaninang cannibal, ay ito po'y matatagpuan sa abot na po ng aking nabasa, ay sa gawing dako ng Afrika. Na kung saan ay inyo pong makikita doon na ang mga tao ay hindi kasing puputi natin. Ano po? Sila ay may kulay, hindi naman kaitiman kundi maitim. Yan. Pero meron pong mga cannibal ngayon na hindi na maitim. Ano po? Meron pong isang kasaysayan nangyari tungkol sa mga cannibal. Meron pong isang mayaman na napadako sa kanilang lugar, sa kanilang tribo, na hindi niya alam na mga naroroon ay mga kanibal. At sa kanyang paglapit sa kanila at kanyang nakita nila na ang mga kanibal na ito ay nagpupuri sa Diyos. Nagkakaroon sila ng mga mensaheng pinapakinggan, nagpapatira pa at nananalangin. Kaya nang lumapit itong estranghero, ang sabi sa kanila ay, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nananalangin sa Diyos? Bakit ninyo sa tinatawagan, wala naman siyang magagawa sa inyo? Wala naman niyang pera na katulad ko. Bakit kayo ay nagkakaganyan? Niluluko lamang kayo ng mga misyonerong napunta dito sa inyo. Kaya wag na ninyong gagawin yan. Sumagot yung pinakang leader ng tribo at kanyang sinabi doon sa estranghero, kami po'y nakakakilala kay Jesus. Siya po'y aming tinanggap at kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi po doon sa mga misyonerong iyon na nagpakilala sa amin sa ating Panginoon, baka po ngayon ay kinakatay ka na namin. Baka po ngayon ay inilalaga na namin. Dahil nung kami po hindi pa nakakakilala kay Jesus, kami po yung tribo ng mga kanibal. Kaya nang hilakbot yung estranghero, doon niya nakita na may nagagawang pagbabago sa tao kahit pa ito ay mga kanibal. Kaya siya umalis na parang siya'y napapahiya at doon niya napagtanto, may Diyos nga pala. Malaking bagay po ang nangyayari. Sa kalagayan po ng ating mga katutubo ngayon na binanggit ko kanina,
Sadyang nakakaawa po ang kanilang kalagayan, mga kapatid. Dahil mula po noon at hanggang sa kasalukuyan, sila ay nagiging biktima ng ganitong kaapihan sa buhay at walang kumakalinga o nagmamalasakit. Ang ating pong mga katutubo, kung ating pong susuriin ng husay, ay parang mga pinandidirihan katulad ng mga kitunging nasa mga talatang ating napakinggan. Malawak na kaisipan ang pinapahayag ng mga talata sa Roma 8:22 na itinuturo po na magpahanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap, hindi lamang po mga katutubo. Kaya dapat natin silang kalingain, pagyamanin ang kapakanan ng ating mga kapatid na katutubong ito. May isa pong kwento na aking idadagdag sa pag-uusap ng dalawang magkaeskwela sa paaralan. Ang sabi ng isa ay ganito, "Ay nako, yung isa nating kaeskwela ay inis na inis ako diyan. Ayaw ko diyan." Sumagot yung kaeskwela at ang sabi ay, Ako man ay nainis diyan, ayaw ko rin diyan. Pero, alang-alang sa Diyos, siya'y minamahal ko na rin." Ang ganda po, sa isang bata nagmula yan. Ang mga salita pong ito ay malimit gumitaw o malimit na pumasok sa ating mga isipan, lalo na kung maalaala natin ang utos ng Diyos na ibigin mo ang mga taong hindi kaibig-ibig, ang tumulong sa kanila kahit na minsay hindi tayo pinapahalagahan. Napakaliwanag po ang sinasabi at itinuturo ayon po sa aklat ni Juan sa kabanatang 13, talatang 34 hanggang 35 na ganito po ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan tayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa gitna ng ating pagkukulang, tayo laging handang tanggapin ni Jesus. Ano man ang ating kalagayan, sa kabila ng ating pagkukulang at kahinaan, tayo'y laging handang tanggapin ni Jesus anuman ang kalagayan sa buhay. Ang ganito bang diwa ay hindi natin kayang magawa sa ating kapwa? Tayo po, bilang isang iglesia, bilang magkakapatid sa iglesyang ito, kailangan pong abutin natin sila. Kailangan natin silang abutin. At katulad natin, tayo'y hawak kamay na sila ay lapitan at magtanim ng salita ng Diyos sa kanilang isipan, sa kanilang lugar. At ating alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan upang maipabatid natin tayo maging instrumento na malaman ito ng mga kinaukulan, maging ng ating mga pamahalaan. Huwag po nating putulin ang ating misyon para lamang sa mga naririto sa kabayanan. Sa malapit na kapaligiran, humayo po tayo doon sa liblib na hindi naaabot ng kabihasnan at alam ninyo, ang patnubay ng Diyos ay isa sa atin sa gawain ito para sa pagmamalasakit sa mga kapatid nating mga katutubo at maipaglaban ang kanilang mga karaingan at maipagtanggol ang kanilang karapatan ng naayon sa panukala at kalooban ng Diyos na ituturo sa atin. Tayo man po'y tunay na makaiibig at makatutulong sa kapwa sa pamaraan ng Diyos kung matatanggap natin ang ating kapwa sa anumang kalagayan naroon sila, uuri ng kanilang lahi. Hindi po natin ibabatay ang paglapit sa kanila o titingnan sa kanilang hitsura, kaayusan, kulay at ginagawa. Sa gayon, magiging angkop sa atin ang awiting sinulat ni Peter Schultz na anyay, ganito po ang mga lyrics. At malalaman nilang tayo'y Kristiyano sa uri ng ating pag-ibig. Ang tanong ko po ito, nakikita ba ng iba sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos na ating sinasabi at ipinangangaral? Ang kasagutan po'y nasa inyo at kayo po ang makatutugon niyan. Kung ang ating pong iglesia ay mayroong mga organisasyon na kinikilala sa buong Pilipinas, ang mga katutubo po ay mayroon din. At ito po ay aking natuklasan. Ang kanila pong samahan ay kilala sa mga pangalang tinataglay katulad po ng KAMP
CAM, na ang kahulugan po ay Kalipunan ng mga katutubong mangyan ng Pilipinas. Kita nyo na, mayroon silang organisasyon. Naroon po ang tabak, hindi po yung kutsilyo, hindi yung itak. Tabak ang kanilang pangalan. TABAK. Ang kahulugan po ay Tunay na Alyansa ng Bayan alay sa katutubo. Ganda, ano po? At yung pong pangatlo ay kayo magugulat. Ito po ay kung tawag nila ay Katripil. 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 Na ang kahulugan po ay kabataan para sa tribong Pilipino. Ayan. Kung kayo po'y napapapunta sa kabundukan, sa maliliblib na lugar, makakasalubong kayo ng mga ibang mga kababayan natin kapatid na ibang itsura. Ano po? Hindi ko po nalilimutan, may mga 3 taon po na po nakakalipas. Ako po'y napasama sa pangkat ng mga elder at mga manggagawa na dumako sa parting gawin ng wakas. Pababa po, na ang dinaanan namin ay hanging bridge. At doon po kami nakakita ng isang tribo ng mga Aita. Pero ang nakakapagtaka po, hindi na sila nakabigkis, hindi na nakabahag, sila yung nakapantalo na, may damit. Pati mga babae, naka-duster, kako'y marunong nang magsuot ng duster. Ay nung una, pag nakakita ka ng mga Aitang babae, ay kitang-kita mong nasa dibdib ng bata, pauli-uli, ay nasusupa ang bata sa kanyang dibdib. Pero ngayon po ay mayroon na silang natututunan. Ibig sabihin po, unti-unti nang pumapasok sa kanilang isipan ang makabagong diwa ng buhay. At yun po ay dahilan sa sila'y naaabot ng iba't ibang sekta ng pananampalatayang katulad natin. Nakakatuwa po dahil meron silang manggagamot doon na kung tawagin nila ay parang ang natatanda ko ay parang si Dr. Jeremias ang kanyang tawag. Siya po'y may edad ng lalaki, siya natagpuan naming nagduduyan at siya ay napangiti nung kami makita. At ang sabi sa amin ay, hindi lamang po kayo iisa sa mga dumako na dito. At sila po'y mayroong organizational chart sa bahay na yon, naroon kanilang mga pangalan. At nakakatuwa po dahil yung mga taong inaakala naming walang-wala sa kabihasnan na inaakala naming dadatnan, ay mayroon na po talagang pagbabagong nagagawa. Salamat po sa Panginoon sapagkat hindi lamang tayo ang nagpupunyagi para sila'y makita at upang sila ay madamayan sa kanilang mga kahirapan. Huwag po kayong mag-alala. Ito po ay 7 page, ginawa ko na lang kung 3. Binabanggit po mga kapatid sa awit ang ganito sa Kabanatang 10, talatang 14. Ang mga ganitong hinaing upang asa na ipinararating sa ating mahal na Panginoong si Yahweh na ganito po ang sinasabi. Kita mo, Yahweh, ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang aasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. At ganyan po sa talatang 17 na ganito po ang sinasabi. Diringgin mo, Yahweh, ang dalangin niyong hamak, patatatagin mo ang loob niyong mga kulang palad. Dinggin mo yaong api at uloy lang lumuluha. Papanigan mo sa paghatol yaong mga taong aba. Iyan, O Diyos, ang gawin mo upang itong masasama ay wala nang maidulot na pangamba at dalita. Tayo po, kayo at ako, ang ating pong mga lay workers, mga kababaihan at kalalakihan, at ang ating pong manggagawa, narito po ang ating pastor. Bumubuo sa isang iglesyang katulad po ng UCCP Magil Memorial Church. Ang ating pong iglesia ay patuloy nakikilos. Patuloy po tayong dadako, patuloy tayong hahayo para sa ganitong pagmamalasakit at pagtulong sa patnubay ng Panginoon. Dahil ang ating sambit palagi sa Kanya ay ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging Diyos na buhay na sa amin ay kumakanlong at pumapatnubay. Kaya mga kapatid, mga kababaihan, mga kalalakihan, mga kabataan, mga elderly, at sa lahat ng ating mga kapanalig, huwag tayong magsasawa
huwag tayong maghihinawa, huwag tayong titigil, huwag tayong magpapabaya, at hindi dito natatapos ang ating misyon sa mga katutubo at sa mga mahihirap, dahil bahagi na ito ng ating iglesia, bahagi na ito ng ating misyon na dapat ipagpatuloy tulad ng itinuturo sa atin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 15, talatang 11, na ganito po ang sinasabi: kailan may hindi kayo mawawalaan ng mga kapatid na nangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ang inyong mga palad sa kanila. Kaya kung kayo po'y mayroon, ibahagi sa nangangailangan. Kung wala, ibahagi ang panalangin para sa kanila. Tayo ay sulid na sulid mula sa mga katagang iyan na buo ang solidarity. Kayo at ako ay may tungkulin. Ang ating manggagawa ay may mga tungkulin. Sila ang nangunguna, tayo umaagapay, at ang tanging tagapanguna sa ating hindi tumutulong para sa kapakanan ng lahat ng mga katutubo, para sa kapakanan ng mga taong nagnanais na siya'y makilala, ay ang ating Panginoong Diyos. Ngunit meron po akong isang tanong iiwan sa inyo. Ang mga mahirap po baga ay ang mga katutubo lamang? Sila lamang po baga ang mga indigent kung tawagin? Sa amin po sa barangay, malimit po akong mag-issue ng certification, ng Certificate of Indigency. Ngunit ako po'y nalulungkot dahil may mga nabibigyan ng certification na hindi naman mga indigent. Mayroong nagtatrabaho sa Kapitolyo, mayroong nagtatrabaho sa pamahalang lungsod, mayroong mga alam mong may mga negosyo, pero humingi ng certification of indigency. Nang ibig sabihin, sinasamantala nila yung programa ng pagkakaloob ng ganitong benepisyo sa mga taong ang dapat lamang tumanggap ay ang mga mahihirap. Ang kahilagan po lamang at ang kabaligtaran, hindi lamang po mga katutubo, hindi lamang yung mga mahihirap ang dapat nating lapitan. Bakit po? Sapagkat yung salitang mahirap ay katuwang doon sa mahirap kausapin. Mahirap maniwala. Mahirap tumulong kahit merong itutulong. Isama po natin sa panalangin. Dahil hindi lang po yung mahirap na kataga ay para sa mga mahihirap. Merong pong mahirap umunawa. Merong mahirap tumanggap sa Diyos. Merong mahirap tanggapin ang ipinangangaral. Kaya tayo, mag-iingat naman tayo. Kung tayo at ako at tayong lahat ay nangangaral, makita po nila sa ating buhay kung ano yung ating itinuturo, kung ano ang ating ipinapangaral. Dahil kuidaw, matatalas ang isipan ng mga iyan. Madaling humusga kahit hindi nila lalalaman. Ay tayo pang ang naririto gumagawa na tayo, naglilingkod na tayo, ay hindi pa rin sapat para sila ay makumbinsi na tayo nga ay mga Kristiyanong nagmamahalan. Di po baga? Paano masasabi sa isang katutubo? Paano masasabi sa isang taong walang paniniwala na yung iyong itinuturo ay totoo kung hindi naman nakikita sa iyo ang buhay na gustong makita bilang larawan ng Diyos? Iiwan ko po sa inyo ang pagsagot at pagtugon. Kayo po ba'y handang sumunod para kay Kristo? Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan.
at sa kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa ganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Tayo po'y dumako sa ikalawang paghahandog. Kung masdan ko ang lahat ng nilikha ng kamay mo na lubhang dakila, kung tingnan ko may puspos ng paghanga, ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang tagoy ng puso sa iyo. Dakila ang pag-ibig mo, kung sa kulog ikaw ay nagsasaysay, o sa bulong ng hanging amihan, kung sa kidlat ang kislap ay mamasdan, at sa dagat balaghari tanaw. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang tagoy ng puso sa iyo. Dakila ang pag-ibig mo, sa ilaw ng buhay na walang maliw, ang krus aking nagbabalik man din, bagbag puso na aking babanggitin. Panginoon, mahal ka sa akin, awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aking Ama, awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na sa buong maghapong ito, kasama ang hapong ito, aming Panginoon, natanglawan mo kami ng iyong liwanag, na kung saan ay magbibigay sa amin ng inspirasyon na nakakamit ng bawat isa sa pamamagitan ng mga paglilingkod, hindi lamang sa kapwa, lalo tigit sa iyo, o aming Panginoon. Sa gabing ito, kami po ay babalik sa aming mga tahanang kinabibilangan. Patuloy niyo po kaming samahan. Kami po ay inyong ingatan sa aming pong pag-uwi. Kami po ay magpapahinga sa gabing ito, aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming patnubayan. At bukas po, ipagkaloob sa amin ng isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod bilang iyong mga anak. Ang patuloy na pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan at ang patuloy na paghahanap buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat o aming Panginoon sapagkat mula pa kanina hanggang ngayon, para po ito sa aming mga kababaihan na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay, ng kanilang sarili para po sa paglilingkod. Hindi lamang sa loob ng simbahang ito, lalo tigit sa mga tahanan na kung saan patuloy nilang ibinibigay ang mabuting balita sa mga maliliit nilang mga bata at kanilang kabiyak. Maraming salamat o aming Panginoon, at alam ko po, aakapin kami ng iyong kapangyarihan. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay o aming Panginoon, mula po sa isang makaulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na sasambitin ng inyong abang lingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong gagabayan, sasamahan dahil tayo'y kanyang minamahal. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.